mga 30 minutes ka pa nga lang Nakakaalis. Bigla na lang. Nag-ring talaga yung phone ko and then sabi niya, sobrang stress talaga ng boses niya. Like, nabangga ako dito tapos si kuya sinasabi kasalanan ko pa. Ano na-feel mo nun? Yung sinigawan? Kasi hindi ka sanay na sinisigawan ka ng ganun eh. Tapos nung sabi nung police, parang pinalabas na sila. Paglabas ng police station, nandun lang sila sa may tapat ng pinto. Sinara yung pinto. Hala, yan na daw, nagtatalak na si si Mrs. Kasi may time kasi na may mga comments na mga bash. Bakit nakasexy ka na pansuot? Na-depress ako noon. What's up mga Travel Peeps and Mimasars? For today's video is magkakaroon tayo ng Moto Chika! By the way, nandito nga po pala tayo sa Mamush Cafe! Dito yan sa may Imus. Search na lang sa Google Maps. Anyways, bago tayo mag-Moto Chika, syempre may mga kakainin tayong mga food from Mamush Cafe PH. By the way, Ethan, ano nga ba yung mga pag-uusapan natin dito sa atin? Yes! Ang chika natin ngayon is about sa motorcycle life namin and also sa mga nangyayari sa recent events namin sa vlogs. Especially yung accident. Ano pa yung aksidente ko? Of course! Nag-move on na nga yung tao eh. Actually, kasi hindi pa nila talaga alam kung ano yung tunay na nangyari sa'yo, di ba? Kasi Ang bilis lahat ng pangyayari. Naging busy talaga siya for the whole week at ngayon lang ulit kami nakapag-bond. Ngayon nagpapagaling ako siya. Of course. Ha! Charot! pero hindi, sige. Dahil gutom na siya eh. Alam ko gutom na siya. Gutom na ako. Anyway, Here it goes, Mamush Order! Order! Chili Chili con con fries. So, first is chili con fries. Ayan. Yes. Marami siyang mga beef and mayo, cheese. May mayo. Yan. Okay, next. Hamburg steak. So, ayan. Ito yung Hamburg steak nila. Grabe. Tingnan na. Ooh, yummy. Okay, our next order will be the Messy Burger. Okay, yung Messy Burger, isa to sa palagi kong ino-order. So, now, let's see the Messy Burger. Hey! Grabe. Uy, wag muna. Bakit ikaw nga? Okay, next. Nakakagutom. Crook, madam. Madam. Ayan. Okay, next. Dinilaan ko na. Authentic carbonara. Authentic carbonara. Okay, next. Our next order naman to. Yan. Pasta Yan ang paborito ko, pasta parmarosa. Kung nakikita nyo yung last time na Chef Wapu. Hindi, chicken alfredo pala yun. Sorry. Gutom na. Next. Pag-order kayo. Yan, ang sarap nito. Pag-order kayo ng cheese dito, may dila-dila. Next! Oh, For the masarap pizza, to. we have the combo pizza, pepperoni. Combo pizza. Ang daming pepperoni. Nanginginig-ginig ka pa. Next. Next. Next pizza, ma'am, we have the combo creamy spinach. and Oh, pasta. my favorite! Yung creamy spinach. Aray, yung init. Yung creamy spinach. Aray ko kuya. Aray kong init. Let's vote in. Let the chika Begin. So, syempre, habang chumichika tayo, chumichibog tayo kasi iingitin natin yung mga Trauma Pips and Mimasar natin sa ating mga food for today's video. So, ano nga ba yung umpisang pag-uusapan natin, Insan? Gusto lang naman kasi kitang kamustahin after the accident. Kasi, you know, ang dami nangyari. Like, syempre, yung motor niya. May langaw. Yung motor niya kasi, di ba, guys, nawasak. Grabe. Like, first time yun ever na, di ba, nagkaganon ng like, gas-gas. first time kong na-aksidente kay ZX4RR. Usually, ang mga aksidente ko kasi sa kanya, more on tumba-tumba lang. Kaso, ayun, unexpected. Actually, guys, every time natatawag yan, kinakabahan ako. Kasi that night kasi, nag-content pa kami. Well, hindi ko alam yung content na yun kasi pinrank niya ako for my 500k followers at that time, di ba? Yun yung actually, yung content na yun, prank siya, di ba? Na wherein tinumba ko yung motor ko para lang masabi na, hala,
hala, natumba ako, aray, yung sakit. Kasi Oo. kaya may drama, eme. And then, we didn't realize na yung prank pala na yun is magiging totoo. Yung hindi natin alam yung prank na yun, magiging yeah, totoo. so hindi namin expected na yung prank ko pala na yun is magiging totoo. So, the reason why I created that prank is para lang i-surprise talaga si Insan. Kasi you all know na she just reached 500k Yeah, followers. my first That's ever. her milestone. So, para sa akin, napaka-importanting milestone yun. Kasi kalahating milyon yun, mga tropa. Anyway, ayun na nga. To make the story short, so, after nung time na pinrank ko siya, is bumiyahin na agad ako pa uwi sa amin. And, noon yun na, nung magpapagas na ako, bigla na lang in-overtaken ako ni Kuya. And that night, sobrang saya namin. Yun namin in-expect na mangyayari yun. That night, sobrang saya namin. Nag-celebrate din kami dito sa Mamush. And with our friends lang, kasi hindi pa kami nagpapa-meet and greet eh. Yeah. May nire-reach pa kaming goal. So, nag-celebrate kami, kumain na kaming pizza, and then sabi niya, uuwi na siya. Kasi nga, 3 days na siya nasa bahay namin. Nasa bahay ko. Tapos, kailangan na niya umuwi. Yeah, kasi may mga dogs ako sa bahay. I Yeah, have si 2 Kisses. dogs. And Si Kara. of course, mahilig kami sa pets. I have Frenzo and Buya. But that night, nagulat ako, like, parang mga 30 minutes ka pa nga lang nakakaalis. Bigla na lang. Nag-ring talaga yung phone ko, and then sabi niya, sobrang stress talaga ng boses niya. Like, nabangga ako dito, tapos si kuya sinasabi, kasalanan ko pa. Ganyan, so na-rattle ako. Thank God, meron tayong location on kami sa iPhone. Nakalocate kami. So, syempre kapag stress ka, hindi mo na masasabi kung nasan ka, di ba? Yeah. So, chinek ko na yung location niya, and there. Pagdating ko naman doon, hindi high blood si kuya, right? Hindi na siya high blood nun nung pagdating ko eh. Tapos na siya sa eksena niya. Oo, hindi ko alam pa that time na sinisigaw-sigawan niya talaga si Goddess. Ano na-feel mo nun? Yung sigawan? Kasi hindi ka sanay na sinisigawan ka ng ganun eh. Basically, nung una kasi, talagang kalmado lang ako. Kasi nga, nung time na pagkabagsak ko, hindi pa nagsisink in sa akin. So, sobrang nasasaktan pa ako sa mga, yung tumama sa akin sa sa tuhod ko. I mean, saka sa sigo, saka sa kamay. So, parang, nung time na medyo nakaupo na ako, sabi ko, kuya, nakasignal ako eh. Ganyan, sabi ko. Tapos, bigla na siya Parang Armalite. Oo, parang siyang Armalite, be. Talagang niratatat niya ako. Tapos, ayun na, sabi ko lang, pag nagsasalita ako, sinasapawan niya yung boses ko. So, wala na akong ibang masabi. Sige, kuya, meron naman akong camera. Meron naman CCTV. Yun na lang. Diba? Ulit-ulit mo sinasabi sa video. May CCTV, may 360 ako dito. Ako kasi, I'm the type of person na wala akong masyadong mahabang pasensya. Kapag nakita kong dinadarag siya ng ganun, hindi ko mapigilan na pagtanggol siya. Yun yung difference namin dalawa. And yeah, to make the story short, so yun na nga, nagkapuntahan na tayo sa mga police station and all. And then, nagpunta din dun yung misis ni Koya. And then, dun na nag-start. Alam niyo ba kung anong nangyari? Ayan, nag-start na dun ang bangayan, Gloria, ng mga motovlogger and asawanes. So, ayan, ikwento mo, sige, ano nangyari? Actually, yung asawa talaga ni Kuya, yung sobrang nakaka-stress. Isipin mo, malalaman mo, yung pinsan mo, nabangga and all that. Tapos, dumating lang naman sa eksena yung asawa niya sa police station. Wala nga siya sa mismong incident talaga. Dumating na lang siya sa police, doon na lang niya binakapan yung asawa niya. So, nasa loob kami ng police station. And then, madami lang naman kaming question kung nakainom ba si Kuya. Tanong lang naman eh. Kasi, kung makikita niyo yung video, bakit out of the sudden, bigla siyang, parang siyang nagkaroon ng superpowers na ang bilis niya dumating doon sa likod mo, diba? Nandun kami sa loob ng police station, and then tinanong lang naman namin yung asawa niya if nakainom ba, kung pwedeng i-test, kung may breeder ba, kung nakainom yung asawa niya, dun na, ay, pumitik na ang ante mo. Kasi yung itsura kasi ni Kuya, sa totoo lang nga. Even for me, even for my pinsan, even for that, sa mga tropa na nagpunta doon, including sila Rosh, yung family ko, mukha talaga siyang nakainom. Nung sinabi namin, mukha po kasi siya talagang nakainom, pero we want to confirm via breeder. Kaya lang, unfortunately, walang breeder doon sa may police station. Tapos nagtatatalak na si Mrs. Sabi niya, yung may namang kasama ko kasi di ka Sabi niya gano'n. Tapos nung sabi nung police, parang pinalabas na sila, kasama sila pinsan ko, saka yung family ko. Paglabas ng police station, nandun lang sila sa may tapat ng pinto, na sinara yung pinto. Hala, yan na daw, nagtatatalak na si si Mrs. Edi, triggered siya. Triggered siya dun sa part na nakainom yung asawa niya. Yung nakabangga kay Insan. So, sabi niya sa akin, ikaw, papansin ka. Wala ka naman dun sa nangyari na yun. Papansin ka masyado. So, ako, na-trigger. May nasabi siya na hindi din maganda, pero alam niyo yun kasi, out of anger na rin kasi. Kasi nga, Oo. despite na sila na yung may mali,
Sila pa yung may ganong... Isipin nyo na lang kung ano man nangyari sa kanya. Wala na ako kasama mag-vlog, wala na ako kasama magmotor, wala na magpa-prank sa akin. And also, pinatulan ko si ate. Kaso, yung mga kaibigan naman, pinigilan ako. Huwag ka na rumibat, ganyan-ganyan. Tapos ngayon naman, nung pinigilan nila ako, sila naman yung inaway. Parang yung yung eksena, parang yung mga malato ni Paul. Toro family. Toro family. Kala mo kasi yun. Oo, ganun talaga. Kasi may stress ka talaga. Like, first time ko maka-encounter ng ganung person. Pero yun nga, update na lang sa ko. Ito, medyo okay naman na yung onting-onting pa sana lang. Hindi nung last time, di ba? Violet Pero nung talaga. last time, violet siya. Ngayon, magaling na siya. Nakakalakad na ako ng maayos. So, hindi na siya, nakakapag-motor na ulit ako. Kaya nga sabi ko, nung nakuha ko yung motor ko sa Kawasaki. Thank God na gagamit ko na siya kahit papano. Kahit sira-sira yung fairings niya. Na first aidan nung Kawasaki. Yung brake. Front brake. Kasi mahirap mag-order ng pyesa ng 4RR. O orderin pa yan international. Antay mo pa yan ng 1 month. Sobrang tagal, guys. So, ngayon, si Insan nagtitiis na lang na may gasgas yung wrap niya. Parang, yung hassle talaga na binigay ni Ter sa amin. And also, kamusta naman, di ba? Ang hirap niyang kausapin talaga. Yeah, until now, actually, ang hirap niya kausapin. By the time na nag-chat ako sa kanya about dun sa, pera, sabi niya nga, wala nga daw siyang pambayad. Kung gusto daw, ito daw, binibenta niya daw yung chiller niya sa freezer, sa halagang 15,000 each para daw may pambayad siya, ganyan. So, okay, I understand. Nag-chat din ako sa kanya, sabi ko. So, dito ko na i-reveal yung conversation na. Nag-chat ako sa kanya, and then sabi ko, sige kuya, if you want, try kitang i-help na ibenta yung chiller at freezer para kahit paano makakaalis. Parang, kumbaga gusto ko lang na tumulong kahit paano, kahit naginanon niya ako. But then, nagulat na lang ako, bigla na naman siya nag-chat. Nakita niya na kasi yung post. So, nakita na nung Vlog. nakabangga sa akin yung post ko na nag-trending. So, ito yung reaction nung nakabangga sa akin, nung nakita niya yung post na nag-trending. Ang unang-unang highlight niya doon, si Insan. Comment ni Oo, Insan. ako na naman lagi. Pero feeling ko hindi nga si Kuya yun. Kasi ang Hindi. gigil lang naman kay Insan is yung asawa. Oo. Nag-chat yung, basahin ko na lang. Ito yung chat ni nakabangga sa akin. So, in-screenshot niya yung comment ni Lashmoto na, grabe talaga, humihingi pa ng discount si Kuya. Nanggigil trip pa na magbebenta ng gamit, kasalanan naman niya. Ingat Insan, see you soon, love you. Tapos ang sabi niya, pagsabihan mo yung pinsan mo ha, di porket vlogger kayo, ganyan kayo sa kapwa nyo, ikaw kausap dito, hindi siya. Kung gusto nyo, kunin nyo gamit dito, yun na bayad sa inyo, di kami sinungaling. Yun yung sabi nung lalaki, pero feeling ko yung asawa niya yung ginamit yung FB niya. Ito naman yung reply ko. Sabi ko, ano po ba ginawa ko sa inyo bukod sa pinost ko po yung aksidente natin? Wala po kayong narinig sa akin na any panglalait or pangmamaliit. Sa tutuusin, kayo po ang maraming sinabi sa akin na hindi magaganda. Kung ano po nakikita nyo ngayon sa Facebook, di ko na po kontrolado yun dahil opinion po nila yun. And about sa gamit na binebenta nyo, pati ba naman po yan, papaproblema nyo pa sa akin? Laking perwisyon na po nang nagawa nyo sa akin sa totoo lang. Ilang araw na lakaran ng kailangan para sa motor ko at medical legal. Pati pambayad nyo po sa akin nyo pa ipapaproblema. May 1 to 2 weeks pa po kayo para bayaran ako. Kayo po gumawa ng paraan dyan, kuya, at hindi ko po tatanggapin yung gamit nyo dahil ako pa papaproblemahin nyo na ibenta yan. Ayan yung exactly na sinabi ko. So, ipa-flash na lang natin yan sa screen para at least mabasa nyo din na proof na hindi ako nagsisinungaling. Kasi di talaga ako nagsinungaling sa vlog ko. Like, lahat ng nakita nyo actually dun sa video na yun, lahat yun, realistic talaga. Realistic ba tawag to? So, lahat ng nangyari doon sa video na yon, it's not scripted. Meron na ako nakitang ibang konting contents lang naman. Scripted daw. So, lahat na lang nang gawin ng Lagi na lang. scripted. It's not all about Igagasgas mo ba yung motor? sisirain ko ba yung motor ko? Alam niyo ba kung gaano? Ito ang price ng motor ko is 500,000. Once na bumili ko sa Kawasaki nung ZX4RR, ang price niya is 500,000. So, yung fairings pa lang nun, isang fairings nun is costing around 15,000. May 15,000, may 8,000, may 7 or 9,000. It depends kung saang part yung nasira. So, basically, yung nasira sa motor ko is 3 fairings. Plus, it's not yet included yung wrap, decals, and PPF. So, magkano yung wrap and decals PPF ko? Umaabot siya na siguro mga 35,000 to 45,000 yung price nun. Why? Yung wrap pa lang, pag nag-order ka sa ibang bansa, is around 15,000 pesos. Yung one full na isang rolyo. Second is yung PPF. Yung parang
parang plastic cover sa motor. Third is yung decals, yung design. Humanap din ako ng designer ng motor ko. Kumbaga yung graphic designer na para palitan yung ano. Halos 80,000 pesos yung talaga yung gagastusin doon kung ipapaayos ko siya na mare-restore ko siya sa ulit sa dati niyang itsura. But, ang siningil ko na lang kay kuya is 40,000. If sumobra man yung 40,000, I'm willing to give back. Help, parang bibigyan mo yung sobra. Sobra. Kumbaga, let's say 36,000 for example yung total na ginastos ko. Bibigay ko sa kanya yung remaining 4,000. Kumbaga, ayun yung usapan namin. Ang gusto niya kasi tawaran pa. Ano yun ba kung gano'ng kasakit na magasgas yung motor mo? Ganun kataas yung pasensya ko. Yung tipong binanggana ko and all. Ang bait ko ba na? Remember, yung unang tawag sa akin na random, yung makina na event, dun yung nahimatay siya. No, puro... Remember? Yung every time na lang nakikita ko ng tao, like, Oo. those are the memories, the bad memories talaga eh. Actually, kaya siguro ang daming nagla-like, nag-share, and which is yung video na nabangga ako and nahimatay. Maybe because nakaka-relate din yung mga tao. Yes. Merong mga nangangamote sa daan, merong mga na sa sobrang pagod is nawawalan ng malay or sa sobrang init nawawalan ng malay. Siguro dahil doon, ang daming nakarelate, kaya siguro every time may mga nakakatiis. Awareness din eh. Oo, di ba ikaw yung hindi mo? Oo, alam mo yun. Ito nga yung question ko sa kanya eh. Anong feeling na yung trademark mo yung mga bad memories? Kasi, di ba, pag nagmo-mall kami noong last time, di ko pa na-upload tong vlog namin na to, pero for one day, nag-day off kami. Nag-slime kami. And then, every time na naglalakad kami sa MOA, Ma'am, ikaw yung nahimatay, di ba? Parang sa dami niyang videos, yun yung pinaka-trademark mo is yung nahimatay ka. And now, for sure, nung lumabas din kami, paglalabas din kami, for sure yun na din yung sasabihin. Kamusta ka? Kamusta motor mo? Diba? Anong feeling na yun yung nagiging trademark mo? For me, it's awareness. Kasi ibig sabihin, napanood nila yung vlog ko. So, aware na sila na yung nangyayari sa vlogger, it's not all scripted. It's all relatable. Also, yung relate yung mga tao na nangyayari din sa kanila. And para maiwasan din and ma-prevent yung ganung pangyayari sa kanila. Kaya, for me, it's a bad thing kasi nangyari sa akin yun. But it's also a good thing kasi I inspired people. Kasi kung di mo pinaglaban yung right mo nun kay kuya, and kung walang camera, and kung walang CCTV, ano kayang mangyayari na ano dun, diba? Kasi walang CCTV, walang camera, so maghuhulaan. Alam niyo naman yan sa mga mimas or tropa pips namin na ka-experience ng banggaan or something, diba? Laging ipagtatanggol nila yung sarili nila, whether mali sila or tama sila. Pagtatanggol yan both, kaya mag-aareglo. Sobrang thank God na meron kang camera that time. Yeah, kaya nga sinasabi ko sa inyo lagi. Even though mahal ang camera, pwede kayo mag-invest ng mga mumurahing camera muna just for your safety na rin. Okay, change topic naman tayo. So, insan, kasi may time kasi na may mga comments na mga bash. And Bashers. I know we're vloggers, but sometimes kasi, ako kasi, ano na yun, medyo nasanay na ako ng kaunti sa pangbabash kasi I've been in social media for almost 5 years na yata or 6 years kasi nga, yung 4 years ko is na pro player naman ako. Tapos nakakaramdam din ako ng bash. How about you na nakaka-experience kayo ng iba't ibang klaseng bash? Like, bakit nakaka-sexy ka na pansuot? Bakit Skirt. bakit lagi ka, yung mga naka-short ka or something? Tapos, bakit mukha ka daw transgender or... Actually, yung unang pinaka na-hurt ako na bash ever as in, na-depressed talaga ako. Na-remember, tumawag ako sa'yo 3 o'clock in the morning. Tumawag ako sa kanya na parang gusto ko nang i-delete yung vlog na yun is yun dun sa bata. Yung pinagsabihan ko yung bata na Actually, wag pa hindi naman tumama yung kamay mo. Oo, hindi tumama kahit slow mo. Tinapik ko yung bata. Kasi sabi ko, wag niyang kasi 'di ba, ni-rev niya yun eh. Sobrang na-depressed talaga ako dun, guys. Ano ako dun, nalungkot ako dun kasi para sa akin, awareness yun na sa mga batang nanonood, wag na wag papakialaman ang motor na naka-on. Kasi ginanon niya, what if lang. Namimigay ako ng sticker. Hindi niya ginanon. Binumpusan niya yun. Ay, oo, kinikill switch Ako siya pala. yung ginanon. Ay, oo, ikaw pala yun. Ako yung ginanon ng bata. Ako yun, kinill switch. Yun sa'yo yung kinil switch. Ano yung pinaka na-hurt ka na bash sige. sa'yo? Pinaka-hurt? Yung ano, sa bata. Sa tagal kong, ilang months kong nag-vlog, yun yung pinaka-malalang bash for me na parang hindi ko deserve. Yun yung naramdaman ko, parang hindi ko deserve yung bash na yun. Kasi, I was just thinking about kung ano mangyayari sa amin dalawa if na-start niyo yung motor ko. Ang dami nun, like, umabot yun sa TikTok ng 14M. At the same time, yung mga motorcycle enthusiast naman, pinagtatanggol nila ako. Pero yung mga hindi
nakakaalam, sa motor, talagang sobrang grabe. Hindi, akala kasi nila child abuse. But, if you watch the video again, and then if you slow-mo it, kasi tinry niyang i-start yung motor. So, dun sa may, Start button. yung start, basta yung start button, nakalimutan ko yung nakalimutan ko yung tawag. Basta yung, Kinikill switch niya. pinaglalaroan niya. So, siya kasi, by that time, is parang Solo lang ako distracted siya. Kasi sa may mga speaker. nagpapapicture. And then, suddenly, biglang nung pagka ganun, nag-start yung motor ng, pero hindi naman totally nag-start, yung parang tumunog na, Kasi hindi niya alam na kailangan i-hold press Oo. yun eh. Usually, di ba sa motor, pinapress lang gano'n. Pero sa 4RR, kailangan mo i-hold down yun para lang mag-start. Yes. And thank God, ganun yung pag-start ng motor na yun. Kasi at that time, nasa Caloocan ako ng South. Wala akong alam masyado sa Manila. Mag-isa na lang ako ng 12 midnight na yun. Galing akong Pampanga. And then, ayun na. Nangyari na yun. Parang pinagbigyan ko lang yung dalawang, parang followers natin. Nanghihingi ng sticker kasi nakilala nila ako. Yun yung pinaka na-depressed talaga ako. After nun, parang naging strong na lang ako na parang, lahat naman ng tao, sasabihin ko anong gusto nila. Kahit maganda naman yung gagawin mo. Kahit anong gawin mo, may masasabi at may masasabi sila. kasi tao lang din naman kami. We Mm. also have emotion. Kumbaga, we also have emotion. So, I really hope you guys understand that. Oo. Kasi, Ikaw, ano yung pinaka na-hurt ka na bash? siguro, when it comes to my family, minsan kasi may mga tao na, okay lang eh, kahit laitin nila ako na mukha akong bakla, or mukha akong, or kamote ako, or kahit na ano sabihin nyo sa akin. If that what makes me happy, di ba? Like, wala nang pakialam yung tao dun eh. Kung ano yung mas nagpapasaya sa'yo. The only thing that na nakaka-hurt sa akin minsan is, syempre, pag dinadama yung pamilya ko. Oo, Yun lang, totoo. merong mga tao na, sana, mamatay na buong pamilya mo, ganyan. Sana Grabe. karmahin yung buong pamilya mo. Actually, sinabi din sa akin. My family didn't do anything to you guys. Dun sa At mga- saka hindi din nila kilala, di ba? hindi kayo kilala ng pamilya namin. You don't know us. We don't know you. For you to judge us and for you to wish na dapat mangyari sa amin yun. That's really not a good thing. So, nakakalungkot yung ganong pangyayari. Oo, yung dinadaming pamilya. Kaya Dinadami. nga minsan, sinasabihan na lang namin yung family members namin na huwag nang patulay. Oo. Yan talaga. Pag vlogger ka, lahat talaga may masasabi sa'yo. That's why we always keep in mind that always think positive, never mind the bash, and just accept all the good things that is coming into your life. Isa pa pala na na-hurt ako is yung recent lang. Kasi nag-enjoy lang kami ng cousin ko noon. Parang hindi naman siya masasabing stunt eh. Stunt ba yun? Yung tumayo tayo. Hindi naman, diba? Actually, stunt yun. Pero, we were just having fun. Oo. Kumbaga, alam mo namin pangangamote yun. No, totoo naman, pangangamote siya. And we didn't deny it. But, we are just having fun. Oo. Wala kaming ibang tinatapakan tao. Wala kaming Gusto lang namin maging masaya. Reason why, bakit nga ba hindi tayo madalas nag-gears? Big question yan eh. Oo, mainit. Mainit talaga. Pero, ayun nga, actually, tama naman yung sinasabi nyo sa amin. Yung mga kino-comment nyo naman, actually, ina-absorb naman namin na mag-gears kayo kasi sayang yung balat nyo. We know you guys care. Pero may times kasi na, ang init talaga. Sobrang Ang init. init talaga, kaya may times na talaga hindi kami nag-gear. And we know naman na talagang kaya namin, although hindi natin 100% masisigurado na hindi tayo ma-aksidente or what. Pero we make sure naman na kapag hindi kami naka-gear, kahit papano is nag-iingat talaga kami sa kalsada. But, yun nga, sa gear naman, may mga times naman na nag-gear kami, pero kapag nag-gear naman kami, syempre, hindi nila mapapansin. Mas mapapansin nila, syempre, kung ano yung mga mali na ginagawa namin. So, ganito naman kasi yung tao eh. 'Di ba kapag may ginawa kang tama, hindi nila makikita yung tama mo once na may nagawa kang konting pagkakamali. So, ganun Rare lang lang yung mga, ilang percent lang yung mga taong na-appreciate ka sa mga tama Tamang mong ginawa. ginagawa. Ayan, at saka reason 2, kung bakit di kami nag-gears, it's because mahirap maghanap ng saktong size mo na gear. Kailangan kasi dyan komportable ka, kailangan dyan hindi maluwag. As in, sakto talaga, body fit talaga, diba? Iahag talaga ng body mo yung gears. Nagtingin-tingin naman kami, lahat malaki. But, good news! Yes. Padating na yung gears namin. Unang gears namin. Nakikita nyo na kami naka-gear very soon. Very soon. Makikita Waiting niyo na lang kami. Nag-ano pa kami ng budget. Oo, mahal eh. Mahal, no? Mahal ng gear sa totoo lang. Kaya nag-invest din talaga kami kasi we know that it's for our safety din talaga. So anyways, bago pa umaba to, tapusin na natin. Kasi, busog na kami. So, ayun lang. I hope may natutunan kayo sa video natin, yung mga advices namin, yung mga hinanakit namin.
Mga inanakit namin, narinig nyo lahat. And so, sa ating mga riders, so we just have one message for you. Always Ride safe. Okay, Yeah. ride safe. And ayun nga, thank you sa lahat ng nanood. And Kira Kids, mga tropa babes. Yes. And Bimasol. And sabihin nyo sa amin kung gusto nyo pa ng ganitong content para susundan Comment namin down. yan. And by the way, Yung mga questions nila. Hindi, no? pag may mga comments dyan, shoutout natin sila sa next video. Yes, shoutout namin Shoutout kayo. namin kayo sa next video. Yung mga magko-comments and may share ng ating Vlog. Podcast. By the way, special thanks again to Mamush Cafe. PH Yes. para sa aming masasarap na foods. Grabe, nag-enjoy kami. Hindi na namin maubos sa Oo. chan. Nabusog ako. Kanina, sama na ng mukha ako kasi nagugutom na ako. Pero ngayon, busog na ako. So, Yes. masaya na ako makipagkwentuhan. Okay. Anyways, kids, love you all and